Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda o Kwaresma. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inutusan ng Diyos si Abraham na iwanan ng kanyang nakagawiang buhay upang panimulan ang lipi ng sambayanang pinili ng Diyos. Ang pagtawag kay Abraham ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Pag-asa
may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan, sila ay mamatay. Kahit magtaguto, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo ng aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalin. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kaalooban nito ng Ama. Nahandugan niya na tayo ng ganitong biyaya. Hinihimok tayo ni San Pablo na maging mapagpasalamat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat
sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng Kwaresma. Pag sinabing Kwaresma, 40 araw na paghahanda. At tayo po ay naglalakbay sa loob ng 40 araw para marating natin ang mga mahal na araw na kung saan matutunghayan natin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. Naglalakbay tayo. Malinaw ba? Okay. Nung unang linggo ng Kwaresma, nasaan tayo? Saang lugar tayo dinala ng ating pagninilay nung unang linggo ng Kwaresma? Saan? Ha? Anong Ash Wednesday? Tapos na yung Ash Wednesday. Nung unang linggo, nasaan tayo? Saan tayo dinala nung unang linggo? Ng simbahan. Saan tayo? Saan dinala si Jesus ng Espiritu? Saan? Saan? Sa temptation o sa panunukso. Saan nangyari ang panunukso? Saan? Saan nangyari? Sa paraiso. Ha? Sa paraiso. Paraiso. Saan nangyari ang panunukso? Bundok. Bundok. Bundukin ko mga ano nyo eh. Saan nangyari? Sa ilang. Sa disyerto. Tandaan nyo yan ha. Naku, may 4 na linggo, 5 linggo tayo ha. O nung unang linggo, dinala ng Espiritu Santo si Jesus doon sa ilang, sa disyerto. At doon ay tinukso-tukso siya ng demonyo. O sige, tingnan natin. Ano yung mga, saan lugar yung panunukso? Yan, yung mga pinagsasasabi nyo kanina. Saan? Ano yung unang tukso, Brad? Kung ikaw nga ang Diyos, gawin mong bato ang tinapay. Yun yung unang tukso, no? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero ang sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Pangalawa, saan siya dinala? Saan? Ano magpapatihulog? Saan dinala si Jesus? Saan? Saan? Sa tuktok ng templo. Di ba? Ang sabi, sige, magpatihulog ka.
Di ba? Magpatihulog ka kasi sabi ng demonyo, alam niya, iingatan ka ng mga anghel. Oh, yung pangatlo, ano yung tukso na ginamit? Saan siya dinala naman? Oh, yung sinasabi nyo kanina. Mataas na bundok. Ano yung ipinakita? Ha? Anong puno-puno? Ha? Anong bunga? Bunga. Parang nasa ibang mundo tayo na eh. Ano yung pangatlo? Ano? Sa kanya yung mga kayamanan. Lahat ng kaharian at kayamanan ng daigdig na ito at ang sabi, bibigay ko sa iyan kung ako ang sasambahin mo. Pero ang sabi ni Kristo, ang Panginoon lang ang iyong sasambahin. Malinaw. Next week hindi kayo makasagot. Wala nang palusot dito O ngayon naman, nasa ang lugar tayo ngayon? Anong Gethsemane? Wala pa yun. Sa Holy Week pa yung Gethsemane. Nasaan tayo ngayon? Anong nasa simbahan? Okay. Tama naman, nasa simbahan tayo. Ang sarap niyong pektusan. No? Nasa simbahan. No, balik tayo sa kwento ni Jesus. Kasi nga, di ba, kailangan din, nakikita ninyo at pagninilayan din yung bawat lugar kung saan tayo inaanyayan, dinadala para mas maging yung bang mas makarelate tayo sa mga pagninilay na ginagawa natin. So nasa disyerto, ngayon ay nasaan sila? Bundok. Buti may maalingaw-ngaw doon. No? Nasa bundok, di ba? At ang sabi, sinama niya si Pedro at ang dalawa pang alagad, yung magkapatid, si Santiago at Juan. At dito nasaksihan ang pagbabagong anyo o transfiguration. Yan din yung nababasa natin kapag kapistahan ng pagbabagong anyo ni Kristo. Okay. So, nagbagong anyo. Natunghayan ng mga alagad yung kaluwalhatian, yung pagka-Diyos ni Kristo. Andun na, nakita na nila na sinasagisag din ni Moises at ni Elias yung katuparan na totoong si Kristo ang pinahayag ni Moises at ipinahayag ng mga propeta. Yung kaluwalhatian, yung pagka-Diyos, yung puting-puting damit ni Kristo. Ang sarap nung pakiramdam. Ang sarap nung natunghayan ni na Pedro para sabihin niyang, dito na lang tayo. Magtatayo ako ng 3 kubol. Dito na lang tayo. Sabihin nyo nga ulit, pagbabagong anyo. Yan. Maganda siguro mapagnilayan natin ito dahil nga tayo po ay naglalakbay sa loob ng 40 araw na ito at ang dulo nito, syempre, ang inaasahan sa atin, ang hinahangad nito, may magbago sa atin. Kaya ngayon pa lang, nakakadalawang linggo na tayo, may nagbabago ba? Kahit kaunti. Kung wala pa, sige, meron pa tayong 3 linggo bago man lang dumating yon. Sabihin nyo nga ulit, pagbabagong anyo. Yan. So para may pagbabago na mangyari sa buhay natin, napakahalaga na mapagnilayan natin kung pinakikinggan ba natin ang sinasabi ng Diyos. Kasi sa pakikinig at sa pagsunod, doon mangyayari ang pagbabago. Kung makikinig ka lang, pero hindi ka susunod, walang pagbabago. Gusto niyong magbago ang buhay? Kailangan din, manggaling din sa iyo kung gusto mo. Kasi kung wala, wala talaga. At tingnan mo, mas sinunod ni Jesus ang sinabi ng Panginoon kaysa sa sinasabi ng demonyo. Ang sinasabi ng demonyo, lahat masarap, lahat madali, lahat makukuha mo sa napakadaling paraan. Pero sa sinasabi ng Panginoon,
May pagdadaanan kang pagsubok. Kailangan mong pasanin ang krus, limutin ang sarili, sumunod sa Kanya. Ngayon, balikan natin ulit. Nasabi kasi ni Pedro, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Pwede naman sana na natili na lang kasi ayun na eh. Di ba? Kaluwalhatian na ni Kristo. Nandun na ang pagka-Diyos niya eh. Pero hindi nanatili si Jesus doon. Kasi hindi doon ang wakas. Ang wakas ay sa Kalbaryo. Pero mabubuhay. Akyat sa langit. Doon ang wakas. Pwede na, okay na. Maluwalhati na, di ba? Okay na tayo doon eh. Pero hindi. Bumaba pa si Kristo para pasanin at ipako sa krus. Tingnan natin ulit. Kung gusto natin ng pagbabago, may mga bagay na kailangan nating iwan. Hanggat di mo yan binibitawan, hanggat di mo yan iniiwan, hanggat hindi ka umaalis dyan, walang magbabago sa iyo. Gusto mo magbago ang buhay mo? Umalis ka dyan. Sa ganitong konteksto, no? Tingnan natin. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, umalis ka sa relasyon na yan. Kung gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan, umalis ka sa barkada mong hindi naman nakakabuti para sa iyo. Kung gusto mong mas maging malusog ka, umalis ka sa bisyo na yan. Hindi ko alam kung ano ang mga sitwasyon natin na baka kasi yung nasasanay na tayo, yung tinatawag natin na comfort zone mo na, yung okay na ako dito, kampante na ako dito, ayaw mo nang humarap ulit ng mga bagong challenges. Diba? Ayaw mo na ayaw mo na excitement, ayaw mo na adventure, diyan ka na lang kasi ito na yung nakasanayan mo, dito ka na, parang yan na. Ang tawag doon, comfort zone. Natatakot tayong lumipat kasi nga hindi natin alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang naghihintay sa atin doon. Mas pinangungunahan tayo ng takot na nagdadala sa atin sa kawalang pananalig sa Diyos. Tingnan nyo, sa unang pagbasa, si Abraham. Ang pangalan niya, Abram. Nung sundin niya ang Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Sa pangalan pa lang, nagkaroon na ng pagbabago. Sabi doon, sa mga susunod na kwento o ng chapter, naging Abraham na siya. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa unang pagbasa? Abram, pumunta ka sa ibang bansa. Iwan mo ang iyong kamag-anak, iwan mo ang lahat ng yan. Pagdating doon, akong bahala sa iyo. Pararamihin ko ang iyong lahi. Okay na, masarap na ang buhay niya eh. Kampante na doon sa lupain, okay na eh. Pero pinalilipat siya ng Diyos sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa hindi niya alam. Pero dahil nga nananalig si Abram sa Diyos, tumalima, sumunod. At yung pangako ng Diyos na kasing dami ng bituin sa langit, ng buhangin sa karagatan, ganun ang nakuha ni Abraham. Baka lang. Kung bakit hindi tayo umasenso, kasi hindi ka talaga umalis dyan. Na dapat noon pa, baka noon pa, may nagsabi na sa iyo, umalis ka dyan. Pero hindi ka umalis. Kasi nga, nakasanayan mo na eh. Hindi lang, sa mga taga-Kamba, sa Soledad, hindi lang sa Soledad iikot ang mundo mo. Hindi ka lang dito. Marahil meron kang dapat na, baka may mission ka na dapat mong gawin doon sa ibang lugar. Kaya huwag kang mainggit. Pinili mong manatili, pinili ng ibang lumipat. Paring naging successful, naging makatagumpay sila kasi hindi sila natakot harapin
Yung bagong buhay, bagong muka, bagong pakikibaka. Pero sa paglipat, dala-dala ang pananalig at pananampalataya. Sa mga nanonood sa online, mga nasa ibang bansa, hindi lang kayo basta nandiyan, kundi kailangan nyo rin maintindihan, pinadala kayo ng Panginoon dyan para sa isang misyon. Ang dalhin ang pananalig, ang pananampalataya na natutunan natin dito. Kung hindi man dito sa Soledad, dito sa Pilipinas. Sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Ano naman no? Huwag kang matakot. Subukan mo. Wala namang mawawala. Basta sinubukan mo. Kasi naman dun sa mabubuhay tayo sa regrets. Hindi mo kasi sinubukan Hindi mo naman pa alam kung ano. Kung nagkamali, bakit? Di ba pwedeng ulitin? So, nangyayari ang pagbabago kung tayo po ay marunong sumunod. At tiyakin natin kung sino ang ating sinusunod. Kaya importante yung pinagdadasalan natin na mabuti. Kasi baka mamaya, kala mo ito na yung gusto ng Diyos. Baka demonyo ang pinakikinggan natin. Kapag, tandaan niyo po ito, kapag ang pinupuntahan mo, napakasarap agad, maganda, walang problema, pag-isipan mo mabuti. Kasi hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ni Kristo lagi, kailangan handa kang magpasan ng iyong krus. Nasa dulo ang tunay na kaligayahan. Kailangan muna natin pagdaanan ang mga pagsubok na siya namang nagpapatibay sa atin. At doon mangyayari ang tunay na pagbabago. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon naririnig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Mapagtanto nawa nating tayo rin kanyang iniibig habang ating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikhat ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan,
Tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father.